Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers sa Signal 101, sa ating YouTube, at syempre sa ating Facebook Live. Gabi na naman po ng Abogado de Campanilla at ako pong yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin walang iba, Attorney Danny Concepcion. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, at syempre red na ako. Hindi ka pa naka-red, ha? Ay, feeling ko naka-red ka rin. Dahil? Tingnan ko. Naka-red ka siguro, no? Yung brief, hindi ako nagbi-brief ng red. Pero Wala? yung aking cheeks, medyo rosy. Oh, di ganyan na. Alam mo ba, sa mga games ng Pasko, naghahanap ng red na underwear. Na underwear. Oo. Wala Diba? akong red underwear. Diba? Eh. Oh. Oo. Well, usong-uso na ngayon mga Christmas parties. Dapat naka-red underwear ka. Oo, para in Kasi ka. parang bring me. Bring me Di yun ba eh. ang tawag dun sa game na yun, bring me. Bring me at saka mataas ang premyo pagka ganon. Pagka red underwear. Oo, tapos pag pinapunta mo sa harapan, di ba, sasabihin mo sa ito, may ganon, may resibo. Paano kung sabihin natin, sinong lalaki ang may suot ng panty? Di ba? Baka magtaka ka, lahat sila pumunta sa... Di ba? O, di Biglang ba? Malay mo. maraming pumunta. May Hindi ka panty sure. po. Hindi ka sure dyan. Okay. But anyway, sabi nga natin, marami na pong mga Christmas party ang mga nagaganap, pero maganda rin na paminsan-minsan, dadagdagan po natin ang ating kaalaman at ito ay walang pinipiling araw at oras. Ayan. Dagdag kaalaman lamang po. For 30 minutes, kaya samahan nyo kami. Pero daw, si Santa Claus, O sige, bigyan mo ng trivia yan si Santa Claus. laging de Campanilla yan eh. Di ba si Santa Claus may dala-dala na bell? Akala ko si Santa Claus ay abogado. Dahil nagbibigay lang ng regalo, kailangan meron pang justification. Meron ba? Tanatanong ko nga sa iyo pero alam niyo yung Santa Claus namin dito sa sa aming programang De Campanilla, 'di ba? Ito katabi ko ang Santa Claus. Yes. Claus. Ang tawag ko doon, bonus. Bonus. Nasaan yung katabi mo? Ikaw. Ako ba yan? Diba? Andiyan ang Bonus. bonus. Alam mo ba, di ba sabi nga nila, sabi ni Aegis, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Ayan. Kaya naman mga pag-uusapan natin ngayon, yung mga Christmas bonuses na yan. May tax ba yung Christmas bonus? Meron. May tax din? Ba't Up lahat to, ng... pagka magbabayad ka ng income tax, merong isang amount na hindi isasama sa papatawan ng tax. Up to, I think, a certain amount. So, sama-sama na yon. Sama-sama na sila doon. O, ngayon, pag-usapan din natin yung 13-month pay. 13th Ang month? 13-month pay, kasi di ba dapat mandatory yan sa mga nagtatrabaho, sa lahat po ng mga nagtatrabaho. Meron ho tayong tinatawag na 13-month pay. Basta may employer-employee relationship. Okay. At ang 13-month pay, ibinibigay po yan bago mag-24. Tama ba ako doon? Dalawa yan. Isang mid-year at isang Christmas. Pero pwede rin naman na isang buo ng Christmas. Pwede ba yon? Ang alam ko kasi parang dalawa lagi siya. Dalawa. Pero ang sinasabi natin, pag hindi binigay ng 24 before ng 24, may problema na yung employer, ganon. Ang Anong tanong nasa mo, batas? kung yung bang 13th month pay ay pwedeng bayaran ng after December 25. Yes, pwede ba yon? Parang hindi ko matandaan na yun ay Allowed. Allowed na pwede mong hindi bayaran ng before December 24. Ayan. Okay. Ang tanong ko pa isa, paano kung nalulugi yung kumpanya?
at hindi na niya kayang bayaran yung 13-month pay. Hindi pwedeng talagang babayaran niya. Paano kung gawin niyang installment, okay lang? Yun ang parang kung papayag siguro yung mga Yung empleyado. employees, no? Pero anyway, we pray and we hope na lahat po kayo ay makatanggap ng hindi lang 13-month pay, kundi additional bonuses. Dahil yan ang iniintay talaga ng Pilipino. Pero yung eh. 13th month pay, Oo. iba yun sa Christmas bonus. Iba yun. Magkaiba yun. Yung bonus nga yun Yung eh. bonus, kung merong sobrang pera yung employer, Oo, at maganda magbibigay yung... siya ng Christmas bonus. Yes. Pero hindi to mandatory, tama? Hindi. Okay. Ang tanong ko, may mga nangyayari kasi na mga empleyado na nakasanayan or yung employee, another employer, nagbibigay ng hamon, nagbibigay ng kung ano-ano dun sa mga employees nila. Pero kung ito ba ay nag-stop, kasalanan ba ng employer yon? Depende kasi kung ito ba ay naging practice na ng employer na taon-taon, every year, ay may kasamang hamon. Okay. Baka maging maituring na ito ay kasama sa kanilang regular Ay, compensation. grabe. Paano naman kung talagang natutuwa lang yung employers na parang, sige, bigyan natin sila. Tapos ngayon na hindi binigay, nagalit pa. Kaya Paano dapat, yun? kung hamon ngayon, sa susunod na Iba taon, naman. Tosino naman. Pwede. naman. O kaya bigas naman. Bigas O, naman. paiba-iba ng bigay para hindi pala ganon. May ganon pala, attorney. Okay. Hindi ko Pero- nasukat na alam yun, ha? Pero kung halimbawa halaga ang pinag-uusapan, taon-taon iba yung binibigay niya, pero kung titignan mo yung halaga, pare-pareho ang worth. Yung binigay niya ay bigas pero worth 2,000. Next year, nagbigay siya ng ibang item pero worth 2,000. Ano mangyayari? Baka sabihin ng mga employee na actually yung bonus namin talaga 2,000. Yan ang practice, pero binabago lang ninyo yung form nung 2,000. Alam nyo, babalikan ko yan, ha? Gift. Babalikan ko yan, attorney, kasi meron din akong itatanong dyan. Pero ibigay mo muna yung numbers para tumawag na sila Sige sa nga, atin. tumawag na nga kayo. Sige. Pagka-Globe, 0954-310-0331. At Aha. kung Smart, 0961-770-8807. Text na kayo. Okay. Balikan ko lang yung sinabi mo kanina. Parang may problema kaya. Hindi naman. Pero parang naaawa naman ako dun sa na, okay, so anong pwedeng gawin ng employer, for example, na ito ay generosity ng bawat employer? Kasi, it's nice to have Christmas parties kasi yun yung hinahanap-hanap talaga ng mga empleyado, di ba? Yung Christmas parties, yung additional perks na binibigyan sila. Pero kung ito ay magiging burden sa employer, baka hindi na nila bigay yan. Kaya nga. So, kaya gumagawa naman ng paraan ang mga employers para hindi ito maituring na kasama Like na. what? Like what? Paano? Kamukha nga nun, iiba-ibahin. Hindi hamon ngayon, iba naman sa susunod na taon. I see. Okay. Oo. So, bakit nung dating empleyado ko, yearly yun, tapos bigla na lang nag-stop, tapos wala naman nagreklamo. Kasi wala namang nagreklamo. Pero pwede mong sabihin na hindi part na ng regular na compensation namin yan eh. Alam mo kasi, the moment na ang compensation ay naibigay na, bawal na ito ay tanggalin. Okay, I got it. Pero So, kasi ngayon lang na natin napag-usapan na baka yung hamon ay maituring na siyang compensation. Compensation in kind. compensation in kind? Hindi ba kasi hindi usually ang compensation pera. Oo nga. Pero kaya yung non-diminution of compensation nag-a-apply dun sa sinusweldo mong pera. Masasama ba itong hamon? Maituturing ba natin yung hamon na kasama sa kanyang compensation? Okay. Nung Pero umpisa, parang, sinasabi mo, ayaw na nila tuloy maging generous. hindi. Talagang Parang, natatakot na hindi tuloy ko yung lang employer alam sa maging kung- generous. Hindi ko lang alam kung may ruling na
na itong mga benefits in kind ay hindi maituturing na kasama sa kanilang I regular don't think it's benefits, compensation. it's actually gift giving. Yun ang isa sa mga pananaw na pwede mong Sabihin. Ah. Okay, sige. Anyway, eto na po ang ating first texter, si Carlo. Siya ay 38 years old ng Pasig. Good day po. May nakapark na sasakyan. Sasakyan mo siguro ito, no? Sa harap ng gate namin. Tapos dahil po sa ulan at hangin, parang bibigay na yung gate. Natali pa na namin gamit ang barbed wire, pero Para hindi matumba. Para hindi matumba. Ang question ko po, liable po ba kami kung mabagsakan yung sasakyan ng neighbor namin kahit nakatali po yung gate sa property namin at sila naman na nakaparking doon sa tapat namin? Ang sa akin po, siguro meron naman tayong Nakasulat, park at your own risk. or Di ba? kung talagang tayo naman ay magkakapitbahay, baka naman dapat ninyong sabihan yung kapitbahay nyo na, oy, hudas ka, tanggalin mo na yung sasakyan mo dyan at baka bumaksak na gate namin. Kapag bumaksak at nabaksak ka ng sasakyan mo, wala kaming kasalanan. Paano kung your word against their words? Ay, di dapat meron kang testigo. Kung gusto mo, tawagin mo yung barangay. Barangay. Kayo, pwede ho ba niyang sabihin nyo yung kapitbahay kong si Judas? Di ba? Judas agad? Judas ang pangalan eh. Jude. Okay. Jude. Hey, Jude. Hey, Jude. Okay. So, ibig sabihin, hindi naman niya, okay, pwede rin ba niyang sulatin doon na park at your own risk? Pwede rin. Pero ang ibig kong sabihin, baka mamaya malabo na matay hindi nagbabasa. Di sa akin, talaga sasabihan ko siya. Okay. Pwede ho bang tanggalin na ninyo at yung aming gate, baka babaksak. Baka humabaksakan, baka kami pasisihin nyo. Pwede naman ninyong tanggalin. Okay, Hindi magandang point yan. Okay. O, eto naman, hindi siya si Judas, siya po ay si Axel ng Bulacan. Okay. Hi, humuntik na sabihin Judas. Hi, Axel! Magandang gabi sa'yo, Axel. Alam mo kasi, parang pag sinabi natin Judas, Parang ang sama eh. Ang iniisip agad natin masama. Oo nga. Pero merong San Judas. San Judas? Sa St. Jude. Ay, oo. Doon kaya ako nag-graduate. St. Jude. Catholic School. St. Jude Thaddeus. St. Jude Thaddeus. Kasi ang Tagalog nun, Judas din. Judas din. Oo, Jude. Okay, babalikan natin si Judas, si Axel. Talaga naman, nahuhudas tuloy ako eh. Eto naman si Carla ng Laguna. Ang kanyang tanong ay ito. Siya ay 24 years old, attorney. Humihingi lang po sana ako ng legal advice. Pinagbibintangan po kasi ang kapatid ko na 18 years old pa lamang na tinangay daw niya ang pera ng lending company kung saan siya nagtatrabaho bilang kolektor. Sabi po kasi ng kapatid ko, hindi niya kinuha ang pera. Umalis lang daw siya dahil pangit ang pakikitungo sa kanya. Dahil sa galit, nakainom po yung kuya namin at nasabihan ng masasakit ang amo ng kapatid ko sa chat. Pero dinilit din agad. Ngayon po, pinost siya ng asawa ng amo sa Facebook. Nilagyan pa ng caption na reward ng 5,000 pesos para makakita sa kanya. Para sa makakakita sa kanya. Marami pong nakakita na nag-comment ng masasakit. Wala ring benefits at license po yung lending company na yon. Ano po ba ang pwede namin gawin? Sa nag-post at may habol po ba kami sa employer ng kapatid ko? Himay-himayin natin. Ang dami niyang tanong, ha? Okay, game. Hindi, parang ang simula ng Away. Yung ang Pagkakasunduan. nag-trigger nito, Yes. yung kapatid niya, base sa mali yung akala ng kapatid niya. Yes. Okay, na pinagbibintangan yung kapatid na tinangay ang pera. Pero mukhang hindi naman. At sinasabi ng kapatid, umalis lang daw siya dahil pangit ang pakikitungo sa kanya. Di ba? Pero mali yung akala ng kapatid, nag-post ng kung ano-ano, masasakit na salita, laban dun sa dating amo nung kapatid niya. Yes, that's At true. ngayon, nag-post naman ng retaliation yung asawa ng amo sa Facebook. At nilagyan pa ng caption at reward
na 5,000 para sa makakakita doon sa kapatid nitong caller natin, tetong texter natin. Okay. At parang binash ngayon siya. Yun nga. At So, ano ngayon, gagawin? ano po ba ang gagawin nila? Kasi pagka nag-post ka kasi ng laban sa isang tao, yung tao na yon ay may karapatan na mag-retaliate naman doon sa pinost mo. Okay, so parang defense mechanism yon. So magre-retaliate naman siya. At kapag nag-retaliate siya, hindi ka naman pwede magreklamo. Pero siya, pwede siyang magreklamo dahil ikaw yung nauna. Okay. So, ang nangyari ngayon, siya yung nauna na nag-post. Kaya nga. So, siya, pwede talaga siyang kasuhan kung libelous yung ipinost niya doon sa social media. Ngayon, nag-post din ng masakit yung tinira niya. Ay yun, ang tawag namin doon nga ay, defense. Kaya hindi naman niya po pwedeng ireklamo ng libel, cyber libel, yung asawa ng amo na gumante. Okay. So ngayon, ano ang pwede niyang ireklamo? Ano nga ba? Sa akin parang wala. Kapatid yung nag-chat Hindi naman yung mismong employer. Pero hindi kapatid nung employee. Employee, yung 18 anyos. Correct. Ang nirereklamo, hindi naman yung 18 anyos Ang nirereklamo yung kapatid. Pero nag-post siya, hindi ba siya pwedeng Nag-post yung kapatid, hindi naman siya. Yun ang intindi ko sa okay. Ang nag-post yung employer, tama ba ako? Doon sa Hindi, pagkakaintindi ang ko. unang nag-post ng paninira ay yung kapatid ng employee. Hindi, di ba? Tama ba ako? Hindi. Message po yung Nag-message, pero private message. Didelete naman daw niya agad, private message. So, pero masasakit na salita ang pinost nung kapatid dun sa private message. Ang sa private message. Yes, private message. Hindi, sa chat pero private Private, chat. PM, Chat. private message. Pero dinilit din agad. Yes, that's right. Yung ngayon, kung private yon, baka hindi siya cyber libel. Kasi sa isa lang Akala ko sa chat. Hindi. Okay. Pero etong employer ang nag-post. Ayun. So yung nag-post ang merong Meron pananagutan. siyang pananagutan. Kung Ayan. libelous. Libelous. Kasi parang pinapahanap siya parang wanted. Wanted. Parang wanted. Oo. Doon pa lang, malaking malaki ng problema Oo. So, may laban kayo. Ngayon, yung tungkol dun sa lisensya ng lending, etc. That's another story. Iba na naman yun. Kung At gusto nyo silang ireklamo, sa Central Bank of the Philippines ata magrereklamo yun, kayo. Opo. And yun naman 18 anyos yung kapatid na umalis siya dahil wala siyang benepisyo, pwede naman yun sa DOLEC. Ibang reklamo na naman yun. Ano? Hindi, parang sinabi niya, wala naman siyang reklamo kung hindi niya gusto yung pakikitungo sa kanya. So iba naman yun. At parang dinideny naman nung kapatid niyang empleyado na pinagbibintangan siya. Oo. Na may tinangay siyang koleksyon Yes, mula sa mga yes. kliyente ng kumpanya. Correct. Okay, sige. Eto, tawagin na natin si Excel ng Bulacan. Excel, magandang gabi. Good evening. Hello po. Hi, Excel. Good evening. Yes, anong tanong mo kay attorney? Pakilakas ng boses. Hello po. Hello po. Okay. Narinig niyo pa ba? Sige, go. Itatanong ko lang po kung ano pang pwedeng legal na gawin. Kasi po, yung tatay ko po, specifically, binabantaan po ako na kakasuhan daw po ako. Dahil, sige po, quick brief history lang po nung about sa amin. Bali, nung nagpakasal na po ako sa asawa ko po. Ayun, nag-start na po silang guluhin po kami. Kasi Sino tong sinasabi mo na nanggugulo sa inyo? Tatay mo? Opo. Sarili mong tatay, bale? Opo. Parang tutol siya dun sa pagpapakasal mo. Opo. Kasi po ako po yung breadwinner dati.
Ngayon, pero nag-asawa ka na at bumukod ka na. Opo. Nakabukod na kayo mag-asawa. Paano nanggugulo yung magaling mong tatay? Yung recent po kasi may incident. Kasi adi po sa sagal yung nanay at tatay ko. Nabalitaan ko po na babalik ko na po sila sa Bulacan. Balik currently po kasi na nag-rent po sila dyan sa Manila. Yung dalawang magulang mo. Opo. And yung may binili po kasi akong aircon. So tinry ko pong kunin. Yung aircon. Opo, tinry ko po. And then po nagkagulo po. Kasi sabi niya, walang hiya ka, binigay mo na sa amin yan. Bakit mo pa kinukuha? Kung hindi dahil sa amin, wala ka. Tadtarin mo man ang buto mo, hindi ka pa rin makakabayad sa utang mo sa amin. Mga ganyan na mga salita ng mga magulang. Bakit parang alam mo? Oo. Bang klase mga salita nila, no? Ganyan ang mga salita nila. Sige. Ngayon, siyempre ayaw ibigay ang aircon. Opo, kasi po yung gagamitin, ibibenta daw po nila Kaya gagamitan nila daw po sa pagsusugal. Bakit hindi mo nalang hayaan sa kanila? Bigay mo na. Ang ano lang po kasi sa akin parang tinatolerate ko na din po kasi yung pagiging addict nila. Ano yun? Tinatolerate ko po yung bisyo po nila na pagsusugal. Nagsusugal naman. Opo. Kaya ayaw niya na... I agree with you. Oo. Nag-uusap ba kayong mag-ama? Since nung kanasal po ako, hindi na po. Pero Ayun. before, Baka dapat mag-usap kayo. Oo, kasi mag-ama kayo eh. Oo, baka sabihin mo Oo. na lahat ng reklamo mo sa tatay mo, sabihin mo. Oo. At para maintindihan niya ang dahilan kung bakit ginagawa mo yung mga inirereklamo niya. Mag-usap muna kayo kasi alam mo, May mediation din yan kung dumating sa isang di ba? pamilya kayo. That's true. Hindi rin agad uusad kung anumang kaso ang isasampa mo, hindi rin naman uusad agad yan. Kasi po nakalagay sa batas na dapat ay gumawa ng hakbang ang husgado para kayong pamilya ay mag-usap at humanap ng solusyon sa mga problema nyo. Ay, nawala siya. Pero Napindot. palagay ko may napindot. Pero ang tingin ko baka nakikinig naman siya. Kaya wala ba? Ayun, dahil bumalik na siya. palagay Okay. ko may sama ng loob sa iyo yung tatay mo. Oo, meron. May sama ng loob sa iyo yung tatay mo, kaya baka dapat na kausapin mo rin siya para magkapaliwanagan kayo, makita niya yung dahilan mo at makita mo rin madinig mo rin kung anong dahilan niya. At kapag ka nagkapaliwanagan kayo, baka naman magkasundo kayo kung paano maaayos yung problema nila. At yun ang problema mo. Baka naman posible yun. Okay. Sorry po, nag-try na po kasi ako before, pero gulo lang po lagi. Na lagi Ayaw. po masama. Babae napansin po naman parang may narcissist personality po. Okay. Pero baka kung ikaw lang ang makikipagkita at makikipag-usap sa tatay mo, baka nga hindi maging maganda dahil kung ang tatay mo hindi marunong Hindi po marunong. makipag-usap at laging siya na lang ang magsasalita at kung hindi niya gusto ang sinabi mo, pagagalitan ka, walang mangyayari sa usapan nyo. Ang sa akin, bakit hindi mo subukan na magsama ng isang nakakatandang kamag-anak Tama. Correct. para Tama. siyang mediate. mamagitan. Oo, mamagitan. Mamagitan Correct. sa inyong Oo. dalawa. Correct. Baka meron kang tsuhin, kapatid ng tatay mo na mas matanda sa kanya. Baka pwede mong kausapin at siya ang mamagitan. Okay, kasi yan, pwede naman na hindi kayo maghaharap ng mag-ame.
pwede na ang kakausap sa kanya yung kapatid niya na tiyuhin mo, na para siya yung kakausap muna sa tatay mo, Yes. matapos mong ihayag ang panig mo dun sa uncle mo, o yung uncle mo kakausap sa tatay mo, at yung tatay mo kakausapin yung uncle mo pupunta sa iyo. Okay, at baka makatulong yung uncle mo na makahanap ng solusyon sa mga problema niya. That's right. Hindi kasi minsan, pag mainit ang ulo, hindi pwedeng harapan talaga eh. At saka minsan, may prejudice na pag nakikita mo yung isa't isa, parang hindi ka pa nagsasalita, nagagalit na. So, magandang merong isang cool na pag-iisip na mas maganda nga sana kung babae o yung napapakinggan talaga ng tatay niya, no? Ang sabi mo kasi nakikialam yung tatay mo eh. Yung isa na sabi mo na ayaw niyang ibigay yung aircon, ang sa akin kasi maski naman hindi niya ibigay yung aircon, ay hindi naman magugulo ang pamilya mo. Oo. Ano ba yung mga ginagawa niyan na gumugulo sa pagsasama ninyong mag-asawa? Ayun po, bali, involved din po kasi yung nanay ko. Bali, ayaw po niya talaga sa asawa ko. Yun po talaga yung totoo. Ang sa akin kasi, kung ayaw sa iyo ng mga, sa asawa mo ng mga magulang mo, di pwede mo sabihin sa kanila na, di magkanya-kanya na po tayo. Ayun nga po yung tinatry namin, sir, na mag-detach po talaga. Pero yung tatay ko po kasi talaga na nananakot na po na kakasuhan daw po. Kasi nakaraan po, malab ako sa apartment na kukunin ko aircon, kagulo. Sandali. Anong ikakaso sa iyo ng tatay mo? Yan po ang hindi ko alam. Kaya nga, kasi kung wala ka namang kasalanan sa kanya, ano naman na ikakaso niya? Di wala rin. Naapektuhan na po kaming mag-asawa. Kasi ako po, personal experience ko dyan sa tatay ko ever since na malit pa po ako. Medyo hindi po maganda yung ano. Kaya nga, di ang feeling ko naman kung hindi ka na magpapakita sa kanya at ikaw ay mawawala na sa eksena, ano pa kaya ang magagawa niya para kayo ay guluhin? Baka nga hindi wag mo nang ibigay ang address mo, ang telepono mo, 'di ba? Para sa ganon ay mawalan ka ng connection sa kanila. Although hindi ako happy dun sa solusyon na yon, dahil mas gusto ko na magkasundo kayo kaysa kayo ay magkalimutan na lang. Okay. Hindi ako happy ron. Pero ang sa akin, pwedeng yun muna ang gawin mo para makita naman na, ma-realize naman ng tatay mo na wala naman talaga siyang magagawa para guluhin ka kung ikaw ay mawawala na sa buhay niya. Yan. Anyway, maganda rin na may prayers na kasama dyan. Kasi minsan, mas lumalambot ang puso ng bawat isa pag nagdadasal. Okay, Axel? Okay po. Salamat ha, Axel. Thank you so much. Sa ngayon, wala naman ako makitang kaso na maaaring isang pa sa kanya ng tatay Yes, niya. that's true. That's true. Anyway, Maliban na lamang kung sila ay iimbento yeah. ng kaso. Anyway, all right. Thank you so much, Axel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at sumabaybay po sa atin ngayong araw Ako, na ito. closing na pala. Closing na. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, kay Babe Mac Castro. Hanggang sa muli po, Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye everyone! God bless you!